love stories. Lahat ng tao ay may karapatang magbago at bumawi sa mga pagkakamaling nag-iwan ng marka sa mga taong nasaktan nila. Huwag sanang mangibabaw ang matinding panguhusga dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang storya at pahina na hindi pa nakikita ng iba. Ikaw, kabarangay, minsan na rin bang nangibabaw sa iyo ang panguhusga o mas pinili mong palawakin na lamang ang iyong pangunawa? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joreen. 31 years old at isang tomboy, nagtatrabaho ako bilang kolektor ng isang microfinance company. Nag-iisang anak po ako. Lumaki ako sa poder ng tatay ko na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dodong. Sanggol pa lamang po ako nang iwanan ng nanay ko ang tatay ko. Hindi raw kasi niya matanggap na si Papi ang nakabuntis sa kanya. Papadudot, may kapansanan po ang tatay ko at kinakahiyayo ng nanay ko kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Napaka-selfish po ng dahilan niyang yon kaya dala-dala ko ang tinatago kong sama ng loob sa kanya habang lumalaki. Papadudot, sa kabila ng pagiging single parent ay napalaki ako ng maayos ng tatay ko. Kahit kailan ay hindi naging issue sa kanyang pagiging tomboy ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Minsan nga ay siya pa ang bumibili ng mga damit na panlalaki para suportahan ang mga hilig ko. Hindi niya rin ako kinakahiya sa mga nakakakilala sa amin. Kahit na hindi pa naman ako sumasakses sa buhay ay parang ang yaman-yaman ko na tuwing ipinagmamalaki niya ako bilang anak niya. Hindi man po siya mayaman ay busog naman po ako sa pagmamahal. Nagawa akong pag-aralin ni tatay hanggang kolehiyo at natapos ko naman ang isang 2-year course sa computer studies. Pero kahit napagtapos na niya ako, hindi na rin niya naisipan pang mag-asawa ulit para may makasama naman siya tuwing nasa trabaho ako. Mas gusto niya pa raw na pagtuunan ng pansin ang pagiging ama sa akin at yung 10 taon na niyang barbershop. Papa Dudut. Anak, gising na. Malilate ka na sa trabaho mo. 5 minutes pa po, Papi. Ay nako, 5 minutes pa, ilalamig na yung kape mo. Nakapagtimpla na ako. May kape na, Papi? Oo, ikaw talaga. Nabubuhay agad yung dugo mo basta kape. Correction, Papi. Kape na ikaw yung nagtimpla. Ibang klase ka kasi magtimple, parang may magic yung mga kamay mo. Sus, binubola mo na naman ako. O sige na, tumayo ka na dyan para makakain ka na. Kapag nagtagal ka pa dyan, dadaling ko sa higaan yung mga pagkain at susubuan pa kita. Ay naku, Papi. Di na mauulit yung nangyari noon. Di na talaga. Para naman kasi akong batang kailangan pang subuan. Binata na kaya tong anak niyo. Oo na, binata ka na nga kaya nagiging pasaway ka na sa akin. Wow, kailan yun, Papi? Parang araw-araw naman ako naging mabuting anak ah. Hindi ko maalala, anak. Kaya sige na, tumayo ka na dyan at simulan mo na yung mga ritual mo. Mukha ba ako mangkukulam, Papi? Nako, masyadong maganda yung lahi natin para magmukhang mangkukulam ka. Pogi, Papi, hindi maganda. Ay, oo na, sige na. Pogi na kung pogi. Kung pwede lang talaga na hindi na muna pumasok ngayon, matutulog na lang ako maghapon. Anak, kung gusto mo magpahinga muna, huwag mong pilitin yung sarili mo. Ako na lang muna magtatrabaho para sa ating dalawa. Yan naman ang hindi pwede, Papi. Okay na yung dun ka na lang sa pagupitan natin para dumami na yung mga pogi dito sa barangay natin. Ang papangit kasi ng mga nakikita ko sa daan eh. Baka gusto mong silang alukin ko ng libreng gupit, Papi.
Kahit nga libre, walang gustong magpagupit sa akin eh. Papi naman eh, negatron ka kaagad. Magkakaroon ka rin ng maraming customer niyan. Yaan mo papi, kapag wala akong pasok, tutulungan kita. Kahit wag na anak. Mas gusto kong nagpapahinga ka lang kapag wala kang pasok sa trabaho. Kaya ko na yung barbershop. Ako na bahala ron. O siya, kumain ka na. Nakahanda na rin yung mga gamit mo. Gusto mo bang ipag-init kita ng tubig para hindi ka lamigin sa pagligo? Papi, kalma. Alam ko namang mahal na mahal niyo ako pero chill ka lang po, okay? Sobrang salamat sa laging paghahanda ng masarap na almusal sa umaga. Pero yung mga gamit ko po, okay na yun kahit ako nang bahala ron. Wala naman kasi akong gagawin anak. Hayaan mo na ako. Si papi talaga di pa rin papatalo. Hindi talaga. Gusto ko ako yung mag-aasikaso sa'yo. Pagod ka sa trabaho kaya dapat lang na makatulog ka ng maayos. Kaya mo namang mag-asikaso ng 30 minutes lang kaya hindi mo na kailangang gumising ng maaga. Tatay mo naman ako eh. At dyan naman ako proud na proud, papi. Yung ikaw yung tatay ko. Pogi na, masipag at mapagmahal pa. Kung uso pa yung mga call sign, papi, tatawagin kitang boss mapagmahal. Bagay na bagay eh. Boss ba naman sa sarili niyang pagupitan eh. Paano naman ako naging boss? Wala naman akong empleyado. Tigil-tigilan mo na nga yung mga kabaduyan mo na yan, Joren. Ayun lang, tinawag na ako sa pangalan ko. Papa Dudut, tinatawag lamang po ako ng tatay ko sa buong pangalan ko kapag seryoso siya o hindi naman kaya ay kapag galit na siya sa akin. Pero kapag nasa mood siya ay nakikipagbiruan at lambingan siya ay anak ang madalas niyang itawag sa akin. At hindi binabanggit ang pangalan ko. Mabait si Papi at ni minsan ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay o namura man lamang. Sinesermonan niya ako at pinagsasabihan minsan pero hanggat kaya niyang huminahon, gagawin niya yon para hindi ko damdamin yung nangyari. At habang tumatanda ako ay mas lalo kong napagtatanto na napakaswerte ko dahil siya yung tatay ko. Medyo nakakalungkot lang yung parte na sa 10 taon nang nakatayo yung maliit na barbershop ni Papi ay mabibilang lamang sa mga daliri niya ang nagiging customers niya sa loob ng isang buwan. Marunong din siyang mag-ayos ng mga sirang relo kaya may mga pumupunta rin sa kanya para magpaayos. May ilan namang nagtitiwala at bumabalik kay Papi pero mas marami ang nagdududa sa kakayahan niya at pinagtatawanan ng kapansanan niya. Ganon kalupit ang mundo para sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa ibang tao. Papa Dudut, pinanganak po si Papi na bulag ang kanang mata niya. Hindi naging madali ang buhay sa kanya dahil palagi po siyang nabubuli sa trabaho. Hindi na po niya binanggit sa akin kung paano sila nagkakilala ng nanay ko pero isa lang po ang malinaw sa akin noon. Wala pong kwenta ang nanay ko dahil isa rin siya sa mga taong ginawang katatawanan si Papi. Nakakadurog po ng puso tuwing naririnig ko ang mga panlalait ng ibang tao. Mapabata man o matanda. Pareho lang na masakit yung mga salitang binibitawan nila sa tatay ko. Pero gaya nga po ng turo niya sa akin ay maging bulag at bingin na lamang daw po ako. Dahil mas matutulungan ko siya kapag hindi ako nasangkot sa kahit na anong gulo. Pero may mga pagkakataon din po talaga na hindi ko napipigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Ay, nakauwi rin sa wakas. Hoy, Joren! Buti naman nakauwi ka na.
Oh, ano naman sa inyo kung nakauwi na ako? Nag-aabang kayo ng pasalubong? Anong akala mo sa akin sabik sa pasalubong? May anak akong nasa abroad, no? Alam ko po, Aling Melay. Ang totoo, alam na nga po ng buong barangay na nasa Singapore yung anak nyo sa sobrang chismosa nyo eh. Ano bang pakialam mo kung chismosa ako? Wala po sana akong pakialam kahit makipagchismisan pa kayo hanggang dun sa kabilang bayan. Kung gusto nyo, hanggang kalapit probinsya pa eh. Pero kapag narinig ko na namang ichinichismis nyo si Papi, lalagyan ko talaga ng duct tape yung bibig ninyo. Sus! Kung ayaw mo pinag-uusapan yung tatay mong pikit, iuwi mo na! Tignan mo, maghapon na naman nag-aabang ng customer sa barbershop niya wala namang dumarating. Nagmumukha lang siyang tanga sa kakahintay. May customer man o wala, labas na kayo ron. Kung doon nalilibang si Papi, hindi ko siya pipigilan. At kayo naman, Aling Melay, kung hindi kayo masaya sa buhay nyo at ayaw nyong nakikita yung tatay ko, tumira na lang kayo sa bundok, yung malayong malayo. Ba't loko ka? Pinapalayas mo ba ako rito? Kung gusto nyo lang naman, Aling Melay, pero pabor sa amin kung sakali. Che! Kapag nawala ako rito, mawawalan na ng maganda sa barangay na to. Paano kasi? Ang papangit nyo! At least kami may kilay, buong buo. Yung sa inyo, drawing na lang. Kapag nabasa, lalo nang lalapad yung paliparan ninyo. Bastos! Sartalo talaga kayo, Aling Melay. Tama po yan, umuwi na kayo. Itulog nyo na lang po yan. Baka may tumubo pang buhok kahit pa isa-isa lang. Jaren, Ay, Papi. pumasok ka sa bahay. Mag-usap tayo. Papi, sorry na. Nagsasorry ka na naman tapos ulitin mo rin naman yung ginawa mo. Kasi naman dinadali na naman kayo ni Aling Melay. Wala nang ibang nakikita kundi yung kapansanan ninyo. Alam kong bulag yung kanang mata ko at tanggap ko na yung kapintasan ko. Sa tingin mo ba, maaapektuhan pa ako sa mga sinasabi nila? Kahit ipagsigawan pa nila ng harap-harapan na bulag yung isang mata ko, wala pa rin akong gagawin. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Oo, masakit. Pero marami na akong pinagdaanan na mas malala pa sa nangyayari ngayon. Kaya hindi na ako apektado. Kaya nga binilinan kita na wag nang papatulan si Melay, hindi ba? Sorry na, Papi. Di ko lang talaga napigilan Nagpark lang naman ako ng motor sa tapat ng bahay natin tapos kung ano-ano nang sinabi ni Aling Melay. Siyempre, tatay ko kayo Hindi ako papayag na laiting kayo sa kahit na anong paraan pa yun, Papi. Paano yung usapan natin? Mawawalan na lang ng silbi kasi hindi ka nakatiis na pumatol. Magkaiba po kasi tayo, Papi. Kung kayo po, kaya ninyong palampasin na lang yung mga panlalait at pang-iinsulto sa inyo, bilang anak, masakit po sa akin yun. Kaya pasensya na, Papi. Kasi hanggat may naririnig akong hindi maganda, papatol at papatol pa rin ako. Papadudot, hindi po yun ang unang beses na nagkasagutan kami ni Aling Melay. Maraming beses na niyang pinag-inita ng tatay ko kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan noon kung bakit inis na inis sa aming mag-ama si Aling Melay, kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na patulan siya. 7 taon na pong byuda si Aling Melay at isa lang ang anak niya na umalis pa para magtrabaho sa Singapore. Mag-isa lamang siya sa bahay nila kaya madalas siyang nakikipag-umpukan sa mga kapwa niya chismosa doon sa bingguhan sa amin. Pero noong nagkasagutan ulit kami, pauwi dapat siya sa bahay niya. Bukod sa panlalait, nakakarating din sa akin noon na sinisiraan ni Aling Melay si Papi kaya nawawala ng customer sa paggupitan. Ipinagkakalat niyang pangit daw gumupit at mahal pa ang singil. Dahil sa mga taong kagaya ni Aling Melay, mas lalo ako naging matapang at matatag para sa tatay ko. Wala po akong pakialam noon kahit na pinagchichismisan na rin ako ng mga kapitbahay namin. Nangako po kasi ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. May pagtanggol lamang at mabigyan ng proteksyon si Papi. Papadudot, tungkol naman sa buhay pag-ibig ko dahil alam kong tanggap ni Papi na tomboy ako. Nakampante ako na hindi kami magkakaproblema kapag naisipan ko nang magkaroon ng karelasyon.
Pero nang ipakilala ko na ang babaeng nililigawan ko ng panahong yon, ay hindi ko po inaasahan ang magiging reaksyon ng tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, batid ko po noon na tanggap ako ni Papi. Sinuportahan niya ako sa kabila ng pagiging tomboy ko kaya akala ko ay hindi na kami magkakaproblema tungkol doon. Pero noong time na po na yon ay hindi ko po agad nasabi kay Papi na may nililigawan ako. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Bia. Mas matanda lang ako ng 1 taon sa kanya. Nagkakilala kami sa supermarket kung saan po siya nagtatrabaho bilang manager. Hindi ko akalain na pareho pala kaming tomboy. Kumpara po kasi sa akin ay mas babae siyang kumilos at manamit. Maayos din siya sa sarili niya kaya hindi yon mahalata sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi pa raw siya out noong nagkakilala kami kaya kailangan niyang ipakita sa mga kakilala niya na babaeng babae siya. Mabait at responsableng anak si Bia. Isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Noong tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan ay pumayag naman siya. At doon na nga po ako nag-decide na ipakilala siya sa tatay ko. Pero hindi ko po inaasahang imbes na harapin at pakisamahan ay sinabihan ako ni Papi na ihatid na si Bia pa uwi. Sa sobrang hiya ko po noon kay Bia ay halos hindi na ako tumigil sa kakahingi ng pasensya. Mabuti na lamang at hindi siya nagalit at iniintindi na lamang niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Papi, mag-usap nga tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan, Joren. Magpapahinga na ako. Papi, kailangan nyo ba talagang gawin yun? Kung hindi nyo gusto si Bia para sa akin, maiintindihan ko naman po yun eh. Pero yung pinauwi nyo siya at hindi man lang hinarap ng maayos, Papi naman. Masisisi mo ba ako? Ni minsan nga, wala kang binanggit sa akin na may nagugustuhan ka na palang babae. Tapos ngayon, bigla mo na lang dadalhin dito. Akala ko po ba tanggap nyo na tomboy ako? Oo, tanggap kita kahit ano ka pa. Pero sana, sinasabi mo sa akin na may balak ka na palang ligawan bago ka man lang magdala ng babae rito. Paano ko sasabihin? Bala ko nga sanang sorpresahin kayo. Kala ko kasi matutuwa kayo na magkaka-girlfriend na ako. Hindi naman pala. Sa tingin mo ba, hinahadlangan ko yung kaligayahan mo? Papi naman, wala naman po akong sinasabing ganyan. Ang pinupunto ko lang, parang hindi nyo kayang maging masaya para sa akin. Kaya ko, anak. Ano po yun, Paps? Bakit pinahiya nyo ako kay Bia? Pasensya ka na, anak. Hindi naman sa hindi ko gusto si Bia para sa'yo. Nalulungkot lang ako kasi baka kapag naisipan nyo nang magsama, iwan mo na ako. Baka bigla kang magbago. Parang hindi ko na kayang mabuhay na mag-isa lang, anak. Gusto ko yung napagsisilbihan pa rin kita. Papi, magkaka-girlfriend pa lang po ako. Hindi pa ako mag-aasawa. At saka malabo naman kaming maikasal kung sakali. Pero kahit na magmahalan pa kami ni Bia, hindi naman po ako mawawala. Solid tayo, di ba Papi? Pasensya ka na talaga, anak. Pinangunahan ka ba naman ng tatay mo eh? Ay, sa susunod kasi Papi, pag-usapan muna natin para nagkakaintindihan tayo. Mahirap kasi yung ganito. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo o kung anong nararamdaman nyo. Kung mahalaga sa akin si Bia, mas lalo ka na, Papi. Kaya tuwing may sasabihin ka, pakikinggan kita. Pag-usapan po natin. Ikaw naman ngayon yung nanenermon sa akin. Oo na, sige na. Sa susunod, magsasabi na ako sa'yo. Pero may hihingin sana akong pabor, nak. Ano po yun, Papi? Pwede bang dali mo ulit dito si Bia? Para makahingi man lang sana ako sa kanya ng pasensya. Nakausap ko na siya. At ayos na sa kanya yung nangyari, kaya huwag niyo na pong isipin yun.
Pero mas maganda pa rin kung masasabi ko ng harapan, anak. Huwag kayong mag-alala. Isasama ko ulit siya rito. Pero baka sa susunod na linggo na lang. Busy na siya sa trabaho eh. Ayos lang naman, anak. Ay, ano ba tong nagawa ko? Sana lang hindi ako sungitan ng nililigawan mo kapag nagkita kami ulit. Hindi po ganun si Bia. Malawak yung pangunawa niya kaya hindi niya dadamdamin yung nangyari. Pero hindi ko itatanggi. Nasaktan siya, papi. Yung pamilya niya siguradong hindi matatanggap kapag inamin niya na hindi siya straight. Tapos nung nalaman niya na tanggap niyo ako, akala niya matatanggap niyo rin siya eh. Hindi sa kinukonsensya kita, papi ha, pero yun talaga yung naramdaman niya eh. Pero ngayong naiintindihan ko na rin kung bakit ganun yung naging reaction niyo, gusto ko pong ipaalam na hindi ako galit sa inyo. Okay tayo, papi. Okay na rin ako, anak. Papa Dudut, naiintindihan ko rin naman po noon si Papi nang sabihin niyang natatakot siyang maiwan na mag-isa. Mula pagkabata kasi ay sa akin na niya ibinuhos ang oras at panahon niya kaya wala na siyang pagkakataon na magkaroon pa ng bagong kinakasama. Nagkausap na rin naman sila ni Bia at mabilis lamang silang nagkasundo. Sabi kasi sa atensyon ng isang ama si Bia. Hindi niya raw naranasang makipagbiruan sa tatay niya dahil masyado itong masungit at palaging seryoso. Papadudot dahil sa amin ni Bia ay parang na-inspired din po noon na magka-love life si Papi. Masayahin naman talaga siyang tao pero noong time na yon, iba na ang mga ngiti niya at madalas na rin siyang pumuporma kahit sa pagupitan lang naman ang punta niya. Wala naman siyang naikukwento sa akin kaya wala akong ideya noon kung may nagugustuhan na ba siya o kung trip niya lamang talaga ang mag-ayos. Papadudot, may napansin din ako noon kay Aling Melay. Hindi na niya madalas na pinag-iinitan si Papi. Pero may time na nagtanong siya sa akin tungkol kay Bia. Akala niya si Papi ang nandiligaw kay Bia noong time na yon. Sinakyan ko lamang kung ano ang alam niya. Ang kaso'y mas lalo yata siyang nainis sa tatay ko. Hanggang sa may nakapagkwento sa akin na madalas palang pinapansin ni Aling Melay si Papi. Yung mga madalas kasama ni Aling Melay sa bingguhan ang nagsabi sa akin na inamin daw niya na may gusto siya sa tatay ko noong medyo nakainom siya. Tumawa lang naman ako noon dahil alam ko namang hindi siya gusto ni Papi. Malabong magustuhan nila ang isa't isa. Yon ang pinapaniwalaan ko, Papa Dudut. O papi, aga nyo ata maligo ngayon. Malinsangan kasi, anak. We, baka may lakad kayo papi ha. Naka-wax pa yung buhok mo oh. Pero teka, wax po ba yan o laway? Plema, anak. Yun ang sekreto. Kaya palaging maayos yung buhok ng papi mo. May sikreto ka pala papi. Pero seryoso, ngayon lang kitang nakitang ganyan. Ano namang ibig mong sabihin? Yung ganyan, nag-aayos kayo, pumuporma. Tsaka tignan nyo yung mukha nyo papi oh. Namumula yung magkabilang pisngi mo. Natural glow ba yan o in love ka na? Kilalang kilala kita papi. Bigla kang nauubo kapag may iniiwasan kang tanong. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung in love ka na po ba? Bakit mo naman naisip yan? Wala lang. Marami lang akong napapansin sa'yo papi. At kung in love ka nga, wala namang kaso sa akin yun. May asim ka pa eh. Pag kulang na lang yung asim, nandyan lang naman si Aling Melay. Asim ng mukha nun eh. Papi, baka iba na yan ha? Paanong iba? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa. Ha? Anong kinikilala? Yung ubo nyo yung tinutukoy ko papi. Ha? Akala ko naman kung ano na. Wala naman tong ubo ko, nak. May bumara lang sa lalamunan May ko. sinabi ka kanina papi. Si Aling Melay? Siya ba yung dahilan kaya ka nagpapapogi ng ganyan? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa, anak. Kinikilala?
Sa dami ng paninira niya sa inyo, baka nga kabisado niya na yung buong pagkatao niyo, Papi. Sa dinami-rami naman po ng babae sa mundo, yung tao pa na talagang wagas kung mang-insulto yung napili niyo, Papi naman. Anak, nagsorry na sa akin si Melay. Sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Mukha namang totoo yung ipinapakita niya. Talaga po, Papi? Naniwala kayo kaagad dun sa babaeng yun? Baka nga po pinagtitripan lang kayo nun. Sa ugali ni Aling Melay at sa kaartihan nun sa buhay, malabo niya kayong magustuhan. Anak, bigyan mo naman ng pagkakataon si Melay na patunayang nagsisisi na siya sa mga nasabi niya noon at sa mga paninira niya sa akin. Kahit kausapin mo lang siya. Sige na naman, anak. Nako, hindi po, Papi. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko o dalhan niya ako ng kung ano-ano, hindi na magbabago yung tingin ko sa kanya. At hindi ko rin po basta-basta makakalimutan yung mga pang-iinsultong ginawa niya sa inyo. Papi, wag naman sana kayong magpapadala agad sa kaunting kabutihang pinapakita ng babaeng yun. Baka pagsisihan niyo yan pagdating ng araw. Anak, isang pagkakataon lang. Sige na, kahit para sa akin na lang. Hindi po, Papi. Marami po akong kayang gawin para sa inyo. Kaya kong makipagpatayan para sa inyo. O kahit i-donate ko pa tong isang kidney ko kapag kailangan nyo. Pero yung makipag-ayos ako kay Aling Melay at maniwalang gusto ka niya, malabo yon, Papi. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Huwag naman masyadong matigas ang puso mo, anak. Kayo pa talaga nagsasabi niyan sa akin, Papi? Sa dami ng pinagdaanan natin, ano pong inaasahan nyo? Hindi po ako basta-basta na lang lalambot. Lalo na sa isang taong walang ibang ginawa kundi pestehin yung buhay natin. Maghanap na lang kayo ng ibang babae, Papi. Kasi kung ipipilit nyo si Aling Melay, maghanap na rin po kayo ng ibang anak. Papadudot, dahil sa galit ko noon kay Aling Melay ay nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa tatay ko. Hindi ko man po siya minura pero batid ko pong mas masakit pa yung sinabi ko na maghanap na lamang siya ng ibang anak. Ilang araw po kaming walang kibuan ni Papi. Nainis ako at nasaktan naman siya sa ginawa ko. Pero kahit na hindi kami nag-uusap, ipinagluluto niya pa rin ako at inihahanda ang mga gamit ko tuwing papasok sa trabaho. Ang tanging naiba lang noon ay hindi na niya ako ginigising. Sinasadya na lamang niya na mag-ingay sa kusina para magising ako. Umabot pa po yun ng isang linggo at yun na ang pinakamahabang panahon na hindi kami nag-usap ng tatay ko. Hindi na po siya nakikipagkita kay Aling Melay at napansin ko rin na hindi siya lumalabas ng bahay. Ilang araw nang sarado ang pagupitan niya. Doon na po ako hindi nakatiis, Papadudot. Na-realize ko po kasi na hindi ako kayang ipagpalit ni Papi sa kahit na ano. Kahit na sa mismong kaligayahan pa niya ang nakasalalay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa isang linggong hindi namin pag-uusap ni Papi ay marami po akong napagtanto, Papadudot. Una na roon, yung kung gaano ako kamahal ng tatay ko. Naisip ko rin yung mga sakripisyo niya at yung palagi niyang paglalaan ng mas malawak na pangunawa para sa akin. Samantalang ako ay ipinagdadamot ko na maging masaya siya. Hindi ko siya mapagbigyan sa isang bagay na maaaring magpasaya sa kanya. Papadudot, kinausap na rin ako ni Bia tungkol doon. At pinayuhan niya ako na ako na mismo ang magbaba ng pride para magkaayos kami ni Papi. Ako naman po talaga yung nakapagbitiw ng masasakit na salita. Nasaktan ko po si Papi pero nanatili pa rin siya sa tabi ko at hindi ako pinabayaan sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan. Doon ko mas lalong napagtanto kung gaano ako kaswerte na anak niya ako at siyang magulang na nagpalaki sa akin. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa yung tampuhan namin at nag-decide na akong suyuin si Papi, Papadudot.
papi Maupo ka na dyan. Malapit na tong maluto. Pero mabango talaga papi. Paano naging mabango? Pritong itlog lang naman yung niluluto ko. Basta luto mo papi. Binobola mo na naman ako. Mas gusto kong bulahin ka araw-araw kaysa sa hindi tayo nag-uusap. Papi, sorry na Sorry sa mga nasabi ko. Alam ko naman na nasaktan kita ron Sumobra talaga ako kaya… Mabuti naman at alam mo yan. Masakit, anak. Hindi ko naisip na sa'yo pa mismo manggagaling yung mga salitang yon. Yung sinabi mong maghanap na lang ako ng ibang anak, hindi ko gagawin yun. Kahit ano pa yung kapalit. Pinili kita at sa mahigit 30 taon na magkasama tayo, ikaw pa rin yung pipiliin ko kasi anak kita. Wala na akong pakialam kung hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya ulit dahil sa isang babae. Basta ikaw yung nandito sa tabi ko. Yun lang ang gusto ko, anak. Nagpapakamakaserili ako, papi. Hindi ko naisip na halos buong buhay mo. Ako na lang palagi yung iniisip mo. Tapos yung konting kaligayahan mo lang, hinahadlangan ko pa. Ay, hayaan mo na yon. Tapos na rin naman. Huwag ka nang umiyak. Di bagay sa'yo. Papi naman Namiss kita, anak. Namiss din kita, papi. Paano? Kailan mo itutuloy yung panliligaw mo? Tutulungan na kita. Ha? Nako, nahihiya na nga ako magpakita kay Melay. Iniwasan ko ba naman bigla Baka mamaya may iba nang nanliligaw doon. Aba, magpapatalo ka ng ganun-ganun lang, papi? Hindi ata pwede yun. Ano namang magagawa ko? Ako yung sumuko. Hindi na tuloy ako kinakausap ni Melay. Huwag kang mag-alala, papi. Akong bahala. Basta magpapogi ka lang dyan. Akong gagawa ng paraan para magkausap kayo ulit. Total, ako rin naman yung dahilan kaya mo siya iniiwasan. Anak, kung hindi okay sa'yo na makipagmabutihan ako kay Melay, ayos lang. Shh! Tama na, papi. Ayos na sa akin yun. Basta kung saan ka masaya. Kaya ngayon, bibigyan ko na ng chance si Aling Melay. Basta wag niya nang uulitin yung ginawa niya sa'yo noon. May tinatago rin namang kabutihan si Melay, anak. At nalaman ko lang yun noong nagkausap na kami ng masinsinan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag yung nagkaayos na kayo nung taong inis na inis sa'yo noon. Kala ko nga papakulam ka na ni Aling Melay Hayaan mo na. Ang mahalaga, okay na kami ngayon. Pero duda talaga ako, papi. Paano kayo naging okay ni Aling Melay? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Hindi naman. May nagawa kasi akong pabor para sa kanya. Nalooban kasi yung bahay niya nung nakaraang linggo. Tapos may dumating siya na parcel wala siyang ibabayad. Sakto naman na nandun ako kaya to the rescue tong papi mo. Ayun, bigla akong hinitian. Nagpasalamat pa. Kung di niyo pa pala siya tinulungan, hindi pa magbabago yung ugali niya? Baka nga kaya lang siya inis na inis sa akin kasi matagal na niya akong gusto Kaya kung okay lang sa'yo, liligawan ko na sana siya. Aba? Di ka lang pala glumow, papi? Tumatapang na rin. Papadudot nang makausap ko si Aling Melay at naayos na yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa, nangako ako noon na hindi na makikialam pa sa kanila ni Papi. Mukhang okay naman talaga sila dahil madalas na silang nag-uusap. Kung noon ay puro parinig si Aling Melay, minabati na niya ako tuwing napapadaan sa madalas niyang tambayan. Hindi naman po ako nagbubuhatak sa bangko ko para sa tatay ko pero mula noong maging maayos, ang samahan nila ay tumigil na sa pagsusugal si Aling Melay. Sumasama na rin siya kay Papi sa simbahan at yun naman ang nagustuhan ko. Wala naman po akong ibang hinihiling noon kundi isang babaeng may takot sa Diyos at malawak na pangunawa para kay Papi. Noong mga panahong yon ay nakita ko yon kay Aling Melay. Siguro nga'y nahusgahan ko lamang siya ng maaga at hindi ko siya kinilala ng mabuti kaya naman naging masama agad ang tingin ko sa kanya. Kaya yung pagtanggap ko at pagrespeto sa kanya bilang isang babae na pinapahalagahan ng tatay ko ay paraan ko na rin para makabawi sa kanya.
Papa Dudut. Papi, ba't di ka pa kumakain? Patapos na ako. Oh. Teka, may hinihintay ka po ba? Nagsabi kasi si Melay na sasabay daw siya sa atin manangalian. Yun naman pala, may hinihintay. Gusto ko na nga sanang puntahan eh. Kaso sabi niya, siya na lang daw yung pupunta rito. Oy, mukhang hulog na kay Aling Melay si Papi ah. Ayan ka na naman sa panunokso mo. Kung ano yung nakikita mo, wag mo na lang sabihin. Alam mo namang nahihiya ako kapag ganyan eh. Jesus, binatang-binata naman yung atake mo, Papi. Pero binata ka naman talaga kaya hindi na kita ko kontrahin dyan. Siya na yata yung kumakatok. Teka, pagbubuksan ko muna siya, anak. Sige lang, Papi. Melay, halika, pasok ka. Ay, salamat. May dala nga pala akong ulam. Sabi mo kasi, paborito ni Jorin yung dinakdakan kaya nagluto ko kanina. Medyo natagalan lang. Teka, tama ba yung narinig ko? May dala kang dinakdakan, Aling Melay? Oo, niluto ko talaga to para sa'yo. Sa kanya lang talaga. Nasa naman yung para sa akin? Papi, huwag mo na akong agawan. Nasa iyo naman na yung puso ni Aling Melay eh. Uy, si Papi, namumulay yung tenga. Ay nga pala, Aling Melay, nakita niyo na po ba kung paano kiligin si Papi? Oo, tumatahimik siya tapos nagpipigil ng ngiti. Nako, level 1 pa lang po yun. Tumatalon-talon talaga yan si Papi kapag kilig na. Ay nako, huwag ka nagpapapaniwala dyan sa anak ko. Palagi niya akong pinagtitripan. Upo ka, sabayin mo na akong kumain. Nauna na kasi si Joren. Di pa kaya ako tapos, Papi. Lalo na pag may dalang ulam si Aling Melay. Siyempre titikman ko muna yan. Ito para sa'yo talaga to. Huwag mo nang bigyan yung papi mo. Sa susunod na lang siya kasi gulay dapat yung kinakain niya. Ipagluluto ko na lang siya. Tignan mo nga naman, Papi, oh. Dati ikaw lang yung palaging nagluluto. Ngayon, ikaw na yung ipinagluluto. Uy, isang kiss naman dyan. Hoy, tumigil ka nga, Joren. Kumain ka na lang dyan. Punuin mo yung bibig mo para di ka na makapagsalita. Nakakatuwa talaga kayo mag-ama. Ganyan ba kayo araw-araw? Nako, Aling Melay, love language ni Papi yung awayin ako. Kaya kapag inaway ka niya, alam mo na, Aling Melay, patay na patay sa'yo si Papi. Sus Mario Josep, kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dyan. Hayaan mo na. Nakakatuwa nga magkwento tong anak mo eh. Tsaka marami pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Nako, sa akin ka na lang magtanong. Baka kung ano pang ikwento sa'yo ng anak ko. Sige na, Papi. Para magkaroon kayo ng moment, aalis na muna ako. May date kasi kami ni Bia eh. Huwag magpapagabi. Enjoy! Enjoy rin kayo, Papi. O paano? Bachi na ako ha. Ay, binata na talaga yung anak ko. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy na po noon yung magandang samahan ni na Papi at Aling Melay. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nagsama sa iisang bubong. Sa bahay na namin tumira si Aling Melay. Hindi lang ako sanay na tawagin siyang tita o nanay, kaya Aling Melay pa rin ang tawag ko sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya yun, pero kung sa usapang pagtanggap, masasabi ko po na higit pa sa 100%. Natanggap ko si Aling Melay bilang parte ng pamilya namin. Noon ko lang kasi nakita lahat ng mga magagandang ugali niya na sobrang nagustuhan ni Papi sa kanya. Naging magkatuwang sila sa paggupitan ni Papi dahil maraming kakilala si Aling Melay ay muling nabuhay yung passion ng tatay ko nang unti-unting nadagdagan ng mga customers niya. Hindi lang sa paggugupit kundi pati na rin sa pag-repair ng mga sirang relo. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala pa rin po akong balita tungkol sa kanya at wala na rin naman po akong balak na kilalanin pa siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana'y naihingi na niya ng tawad
yung pang-iiwan niya sa amin ni Papi para sa isang makasariling dahilan. Pero masasabi ko po ngayon na hindi na ako galit sa kanya. Parang pinatawad ko na lamang po yung nanay ko kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal o nakakausap. Sapat na po kasi sa akin yung pagmamahal at atensyon mula sa tatay ko at nadagdagan pa yon noong naging parte na rin ng pamilya namin si Aling Melay. Tungkol naman po sa amin ni Bia, matatag pa rin po ang relasyon namin at masaya ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at sa pagkakataon naman po na ibinigay ng Barangay LS para mapakinggan ko ito sa inyong programa. Mabuhay kayo and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jorin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Ay ang nanaisin na lumaki ang kanyang mga anak na hindi buo ang pamilya. Matitiis niya ang pananakit at panloloko ng kanyang asawa para lang manatili silang buo at magkakasama. Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lamang manatili kayong buo ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, kung ang haligi ng tahanan ay handang maging matatag at magbanat ng buto, maibigay lamang ang pangangailangan ng pamilya, ang ilaw naman ng tahanan ay handang gawin ang lahat ng sakripisyo at tanggapin ang sakit, mapanatili lamang ang liwanag sa tahanan at makitang buo ang pamilya. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chari. Isa akong online seller, 32 years old at may 2 anak. Dito ako nakatira sa mga magulang ko sa Camarines Sur. Pareho na silang matanda at pareho ring mahilig makinig ng radyo. Sa kanila ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Si Mama rin ang nag-suggest na sumulat ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento. Papa Dudut, alam ko na medyo tipikal ng nangyayari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero kagaya ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng sulat sa inyo ay gusto ko ring maging inspirasyon itong kwento ko at makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago kami nagpakasal ng asawa kong si Steven ay napakarami na po naming pagsubok na pinagdaanan, Papa Dudut. Mga pagsubok na madalas ay paulit-ulit na lamang. Hindi ko nga alam kung pagsubok pa ba talaga yon o hindi na. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa college nagsimula ang relasyon namin ni Steven. Sa unang taon, Papa Dudut, ng aming pagsasama ay doon po nagkaroon ng mga pagsubok. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa unang taon pa lamang ay ilang beses na kami nag-away at muntikan nang maghiwalay nang dahil sa pambababae niya. Pero dahil mahal ko siya ay palagi ko siyang pinapatawad sa tuwing sinusuyo na niya ako. Hanggang sa makasal na nga kami at bumuo ng pamilya. Sa unang taon namin bilang mag-asawa ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa magkaroon na kami ng 2 anak, Papa Dudut. Doon ay muling nagsimulang bumalik ang pambababae ng asawa ko. Pero baka matagal na rin niya akong ginagawa yon, Papa Dudut. Baka noon ko lang din talaga siya nahuli. Ano ba problema mo, Chari? Bakit bigla ka nalang sumusugod malapit doon sa pinagtatrabuhan ko? Pinuntahan mo pa ako sa restaurant na yon. Bakit? Masama na bang puntahan ng asawa ko ngayon? Hindi!
Pero sana hindi ka gumawa ng skandalo dun. Hindi ako mag-eskandalo kung hindi ko kayo mahuhuling naglalandian ng maharot mong kaopisina. Ayan ka na naman eh. Pinagbibintangan mo na naman ako. Pagbibintang pa rin ba ang tawag kahit may hawak na akong ebidensya ng pambababae mo? Tama na nga. Magpahinga na lang tayo dahil pagod ako sa trabaho. O tapos ngayon tatalikuran mo na naman ako? Iiwasan mo na naman ang topic na to kapag nahuhuli na kita? Huwag na kasi natin palakihin to, Chari. Wala lang naman kung ano yung nakita mo sa amin. Wala lang kahit nabasa ko sa mga chat nyo kung paano kayo maglandian na dalawa? Eh bakit kasi naikialam ko sa Facebook account ko? So ngayon, kasalanan ko pa na naiwan mong nakalogin sa laptop ko ang account mo? Kaya nabasa ko ang real-time landian chat nyo ng babae mo? Kung paano kayo magpalitan ng mga I miss you at I love you kahit nasa loob lang kayo ng opisina nyo? Pasalamat ka nga at hindi ko diniretso sa HR tong issue na to eh. Dahil sigurado ako na pareho kayong mawawala ng trabaho. Ay! Okay, fine. Sorry na. Itigil na natin ang usapan at pag-aaway na to dahil naririndi na ako sa'yo. Kung naririndi ka na sa bunganga ako napapagod na ako sa panggagago mo sa akin ng paulit-ulit. Hindi ba tayo mag-asawa, babaero ka na? Ngayong kasal na tayo at may 2 anak, hindi ka pa rin nagbabago. Ano bang akala mo sa akin, Steven? Nakasimedo tong ulo mo lang din namang gagawin niyang kasalanan mo. Eh ano pala gusto mo mangyari ngayon? Ang maghiwalay na tayong dalawa. Iiwan mo ako? Aalis ka ng bahay na to? Oo! Dahil sobrang nakakapagod ka na! Nakakasawa na yung ganitong paulit-ulit natin pinag-aawayan! Kaya mabuti pa siguro umalis na lang kami dito ng mga anak natin! Chari, saan ka pupunta? Mag-iimpake na ako ng mga gamit ng anak natin! Isasama ko sila sa pag-alis ko! Bahala ka sa buhay mo, leche ka! Chari, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Chari, ano ba? Papa Dudut, matagal ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa katrabahong babae ng asawa ko. May iba kasing katrabaho si Steven na nasa friend list ko sa Facebook. At may nakikita akong mga uploaded pictures nila sa opisina o kapag kumakain sila sa labas ng magkakasama. Napansin ko kagad na palaging katabi ni Steven ang kaopisina niyang babae na kabit niya. Hanggang sa nahuli ko na nga na totoo ang lahat ng hinala ko nang makita ko yon sa Facebook account niya. Hindi ko po ugaling mag-check o makialam ng mga personal na gamit ng asawa ko, Papa Dudut. Pero ng araw na yon ay nagkataon lang na nahuli ko siya dahil ginamit ko ang laptop namin para sa isang project ng anak ko. Nakalagin ang Facebook account niya doon at kitang-kita ko ang pagchat-chat nila sa isa't isa ng babae niya. Nabasa ko noon na sabay daw silang magla-lunch sa isang malapit na kainan sa opisina nila. Hindi na ako nagdalawang isip na sumugod sa lugar na yon, Papa Dudut. At nakita ko nga silang dalawa na magkasama at masayang sabay na kumakain doon. Nagawa kong sampalin ng babae ni Papa Dudut. Pagkatapos na naging pagtatalo namin ni Steven ay kaagad kong inimpake ang mga gamit namin ng 2 kong anak. Pinigilan pa ako ni Steven na umalis ng bahay namin pero nagmatigas ako at iniwanan ko siya. Sinundo ko ang 2 anak namin sa school bago ko umuwi ng bahay ng mga magulang ko. Hindi yon ang unang beses na umuwi ako ng dahil sa pagkatalo naming mag-asawa. Kaya hindi na nagulat sina mama at papa nang sabihin ko ang mga nangyari sa amin ni Steven. Pumayag naman sila na doon kami tumira ng mga anak ko ng ilang araw, Papa Dudut. Bingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ayaw ka na nga makita ng anak ko, kaya umalis ka na dito sa harap ng pamamahay namin. Mama, nakikiusap po ako sa inyo. Kahit sandali ko lang po makausap si Chari. Hingi lang po ako ng sorry sa kanya. Steve, wag na wag kang lalabas para kausapin yung lalaking yan. Pero ilang araw na rin po siyang hindi nakikita ng mga anak namin. Uy, ano naman? Paggising ng mga bata, ipapahatid ko sila sa bahay ng asawa mo para magkita-kita sila. Pero ikaw, ayokong kakausapin mo yung lalaki na yan. Bakit naman po, Mama? Anong bakit? Akala mo hindi ko alam yung ganyang mukha mo? Ngayong nakalipas na ang ilang araw, sigurado ako na wala na kagad yung galit na nararamdaman mo dahil sa panloloko ng tarantado mong asawa. Mama, wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng ganyan. Oh, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Lumalambot ka na naman, Chari. Wala pa nga 1 linggo mula nung mahuli mo yung asawa mo na may ibang kinalolokohang babae, balak mo na kagad patawarin?
Mag-uusap lang naman po kami. Mag-uusap? Ay naku, Chari ha! Huwag mo akong dinadaan sa pakunwa-kunwari na mag-uusap lang kayong dalawa. Pasalamat nga yung lalaki na yun at wala dito ang papa mo eh. Kung hindi ay nako, uuwi yan sa mami niya na may black eye na naman. Chari, mahal! Alam kong nandyan ka! Kausapin mo naman ako, please! Chari, nagsisisi na ako sa kasalanan ko. Hindi na talaga ako uulit. Makulit talaga yung tarantadong asawa mo na yan ah. Ma, sabi nang wag niyo pong murahin ang asawa ko. Asawa ko pa rin po siya. Uy, totoo naman ang sinasabi ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin ang ginagawa niyang eskandalo. Alam na alam pa naman nila na babaero yung asawa mo. Kung bakit naman kasi hindi ka nakikinig sa amin ng tatay mo eh. Sinabi na namin sa'yo na wag mong pakakasalan ng lalaking yan dahil nga… Ay, hoy, Chari! Abi, saan ka mapupunta? Sa labas po ng bahay. Kakausapin ko lang po ang asawa ko sandali. Ay, ewan ko sa'yo babae ka. Kanino mo ba naman ay ang katigasan ng ulo mo at katangahan ng puso mo? Bahala ka nga sa buhay mo! Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang reaksyon ni Mama dahil sa ginawa sa akin ni Steven. Hindi nga kasi yon ang unang beses na umuwi ako sa bahay nila ni Papa pagkatapos naming mag-away ng asawa ko. Kagaya nga ng sabi ni Mama, ilang ulit din nila akong pinapaalalahanan ni Papa noon bago kami magpakasal ni Steven. Naging witness kasi sila kung papaano at ilang beses akong nasaktan ni Steven noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan. Mabait lang talaga ang mga magulang ko kaya kahit na hindi nila gusto si Steven para sa akin ay hinahayaan pa rin nila ako na makasal sa asawa ko. Ayaw naman daw kasi nilang maging kontrabida sa buhay ko at kontrahin kung anuman ang gusto ko talagang gawin. Kaya naman sinusuportahan pa rin nila ang mga bagay na magpapasaya sa akin tulad ng pagpapakasal ko noon sa lalaking mahal ko. 2 linggo din kaming tumira ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. At sa mga linggo na yon ay halos araw-araw akong sinusuyo ni Steven para magkaayos ulit kaming dalawa. Kung ang mga magulang ko lang ang masusunod, ayaw nila akong pabalikin pa kay Steven. Kaya naman daw nila akong tulungan na suportahan ng pag-aaral ng mga anak ko dahil wala akong trabaho ng panahon na yon. Pero dahil ayoko rin na lumaki ang mga anak ko na sira ang kanilang pamilya, ay pumayag na ako na magkabalikan kami ni Steven. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko mula sa isang katrabaho ni Steven na nag-resign na raw sa kumpanya nila ang kabit ng asawa ko. Nahiya siguro kasi kumalat din sa opisina nila na isa siyang kabit. Pinakita naman sa akin ni Steven na wala na siyang ibang kinakalokohan na babae dahil binigay niya ang password ng mga social media account niya sa akin. Pero dahil hindi ko nga ugali ang makialam ng mga personal na gamit niya ay hindi ko rin yon sinubukan na i-check pa. Siguro ay natatakot lang din ako na baka may iba pa akong makita at malaman kapag chinek ko ang social media account niya. May ilang buwan na lumipas noon na naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa kinailangan siyang ipadala ng kumpanya nila sa Dayangdang, Naga, Camarines Sur. At doon daw muna siya magtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Steven sa akin na doon muna siya uuwi pansamantala sa bahay ng mami niya dahil mas malapit yon sa pagtatrabahuhan niya. Pero dahil hindi pa bumabalik ang buong tiwala ko sa kanya ay sinabi ko na sasama kami sa kanya ng mga anak ko. Nagkataon naman na bakasyon na sa school ng mga anak namin kaya maisasama ko sila. Pumayag na rin po si Steven sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. At kahit na hindi ko talaga kasundo ang mami niya ay lumipat muna kami doon kasama ang mga anak namin ng asawa ko. Eto ang kape mo, mahal. Salamat. Hindi ka pa ba malilate sa opisina ng ganitong oras? Hindi ba 8 a.m. ang pasok mo? Magsi 7:20 na sa orasan natin, oh. Hindi pa, mahal. Malapit lang kasi talaga dito yung opisina namin.
Pwede pa nga kitang sabayan mamaya sa paliligo mo eh. Sira! Mag-almusal ka na nga lang dyan para hindi ka maghabol ng oras mamaya. Chari! Ikaw ba ang naglaban nitong kumot at punda ng mga unan ko? Opo, Mami. Nakita ko po kasi yan kahapon na nakatambak sa labahin. Kaya sinabay ko na po sa mga nilalaban ko. Ano bang sabon ang ginamit mo dito at nangangati ang balat ko nang nilagay ko dito sa higaan ko? Yung kasama po sa ginrocery ko nung isang araw. Hindi naman po ako nagpapalit ng sabong panlaba. Eh bakit yun ang ginamit mong panglaba dito sa kumot ko at mga punda ng unan? Yun po kasi ang palagi kong ginagamit kahit dati pa. Hindi mo ba alam na ayoko sa sabon na yon? Makati sa balat! Tapos wala pang bango na naiiwan sa mga gamit na nilalabhan. Pasensya na po, Mami. Hindi ko po alam. Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta nakikialam ng mga gamit dito. Nakakalimutan mo yatang hindi mo naman bahay to. Mami, hindi naman po alam ni Chari na allergic pala kayo sa sabong panlabang ginagamit niya. Hindi ako allergic doon. Pangit lang talaga ang sabon na yon. Nakita nyo ba na may ganong sabon dito sa bahay? Di ba wala? Dahil nga hindi maganda talagang gamitin nyo na panlaba. Kita mo nga oh, hindi man lang kumapit dito sa nilabhan ng asawa mong amoy ng sabon. Amoy kulob at parang hindi naarawan. Hayaan niyo na po yan, Mami. Kung gusto niyo po, ibibili ko na lang po kayo ng bagong kumot at punda ng mga unan. Wag na! Hindi na kailangan. Lalabang ko na lang ang mga to. Kung bakit naman kasi ang daming pakialamera dito sa bahay ko. Oh, pagpasensya mo na lang muna si Mami. Alam mo naman na maselan talaga yun pagdating sa paglalaba. Ano pa bang magagawa ko? Dito tayo nakatira sa kanya ngayon eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, doon na lang tayo sa bahay natin kasama ang mga bata. 3 buwan lang naman ako sa bagong bukas na opisina namin. Uuwi din naman ako tuwing weekend para makasama kayo ng mga bata. Hindi. Gusto ko pa rin yung nababantayan kita. Mahirap na kasi baka malingat lang ako ng konti. May haliparot ng higad ang kaagad na dumikit sa'yo. Naglipa na pa naman dito sa paligid ang mga linta at ahas na mahilig dumikit at pumulupot sa mga lalaking may asawa na. Papadudot, noong nakilala ko ang mami ni Steven ay ramdam ko kaagad na hindi ako nito masyadong gusto. Matagal na itong byuda at solong anak lamang nito ang asawa ko. Mas sumumapa ang pakikitungo nito sa akin noong bumukod na kami ng bahay ni Steven pagkatapos naming ikasal. Inisip ko noon na baka hindi gusto ng mami ni Steven dahil ayaw nitong mamuhay ng mag-isa. Pero syempre gusto rin ni Steven na may solo kaming bahay. Kaya kahit nagtatampo ang mami niya noon ay tinuloy pa rin niya ang plano na kumuha ng bahay na para sa amin. Mabait naman si mami sa mga anak ko, Papa Dudut. Mula nga nang tumira muna kami sa kanila ni Steven dahil mas malapit yon sa trabaho niya ay palaging ini-spoil ni mami ang mga anak ko. Bibigyan niya ito ng laruan, mga pagkain na gusto ng mga bata. Hindi ko naman masaway si mami dahil baka masamain pa nito ang sasabihin ko. Karamihan kasi sa ibinibigay nito sa mga anak ko ay mga junk foods, Papa Dudut. At yun ang pinakaayaw ko sa lahat na kinakain ng mga bata. Kaya kay Steven ko na lang pinapasabi ang gusto kong iparating sa mami niya. Sa unang buwan namin doon ay wala akong naging masyadong problema maliban sa mami ni Steven. Nabubuo na rin muli ang tiwala ko para sa asawa ko. Kaya nga lang kung kailan naman magiging maayos na ulit ang relasyon naming dalawa noon, ay saka naman ako may mapapansing mali sa asawa ko. Gising pa pala ang maganda at sexy kong misis Pakis nga ako sa mahal ko. Pwede ba, Steven? Umayos ka nga! Alam mo ba kung anong oras na? O bakit? Sira ba ang lahat ng orasan natin dito sa bahay? Makipag-usap ka sa akin ng maayos, ha? Kung hindi, sasampalin kita para matanggal yung kalasingan mo! Eto namang mahal ko, masyadong mainit ang ulo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Madaling araw na, Steven! Nag-text naman ako sa'yo kanina na malilate ako ng uwi, di ba? Oo, pero isang text lang yon at hindi mo na sinagot pa ang mga teksto tawag ko sa'yo.
Nag-overtime nga kasi ako kaya inabot na kami ng halos madaling araw doon sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga! Overtime na hanggang madaling araw? Tapos uuwi ka ng lasing dito sa bahay? Sa nag-i-ambos namin pagkatapos namin mag-overtime kaya hindi na ako nakatanggi. Bakit hindi ka man lang nag-message sa akin na sa inuman pala ng alak ang diretso nyo pagkatapos ng overtime nyo? Nalobat ang phone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Ang dami mong dahilan pero lahat naman hindi ka panipaniwala! Anong gusto mo sabihin ko? Kapag sinasagot ko ang tanong mo, nagagalit ka. Kapag naman hindi ako sumagot, mas nagagalit ka. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang totoo! Sa'yo nga ang totoo, Chari. Nag-overtime ako sa trabaho kaya na-late na ako ng uwi. Dami mo sinasabi. Palagi mo na lang sinasabi na nag-overtime ka, pero sa mga payslip na binibigay mo sa akin, wala namang lumalabas na may binabayarang overtime sa'yo! Ano yon, Steven? May nakahiwalay ba na payslip para dyan sa sinasabi mong overtime mo? Hoy! Ano ba yung mga pagsisigawan yung dalawa talagang sa madaling araw niyo pa ginagawa? Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay, lalo ka na, Chari! Ang lakas-lakas ang bunganga mo! Eto po kasing anak nyo. May overtime daw sa trabaho pero umuwi na naman ng lasing. Ano naman kung umuwi ng lasing yung anak ko? Pero naman niya ginagamit yung pambili ng alak niya. Ang point ko lang naman dito, Mami. Overtime po ang paalam sa akin ni Steven. Overtime sa trabaho at hindi sa inuman. Bakit mo ako pinagtataasan ng boses, babae ka? Wala kang karapatan na sigaw-sigawan ako dito sa loob ng pamamahay ko, ha? Hindi ko po kayo sinisigawan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo ng mas malinaw ang nangyayari sa aming mag-asawa. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa sinasabi mo. Sariling pera ng anak ko ang ginagastos niya kaya wala kang karapatan na makialam sa kanya. Mami, tama na po yan. Magpahinga na po kayo at hayaan nyo na lang po kami ni Chari dito. Yang asawa mo eh. Akala mo kung sino? Sige na po, Mami. Pumasok na lang po ulit kayo sa kwarto nyo. Baka po mag-isip pa mga bata dahil sa ingay natin tatlo. Pagsabihan mo yung asawa mo, Steven! Wala na sa lugar ang mga sinasabi niya. Akala niya yata senyorita siya rito sa pamamahay ko? Hindi na nahiya sa mga kapitbahay? Buiset! Papadudod, sa tuwing mag-aaway kaming mag-asawa ay palaging umiiksena sa amin ang mami ni Steven. Lalo lang tuloy gumugulo ang lahat dahil si Steven ang kinakampihan nito kahit ang asawa ko naman ang may mali. Siyempre si Steven ang anak at ayaw ni mami sa akin. Ako tuloy ang madalas na nakakawawa sa loob ng bahay ni mami. Kasi kapag pinagtutulungan na nila ako ay hindi na ako masyadong makasagot sa kanilang dalawa. Si Steven lang naman ang gusto kong makausap pero palaging umiiksena si mami sa amin, Papadudot. Palagi po niyang pinamumuka na wala ako sa sarili kong pamamahay. Hindi na nga rin ako makakilos ng maayos lalo na sa mga simpleng gawaing bahay. Tapos hindi ko rin makausap pa ng maayos ang asawa ko. Mami sa akin na pera ni Steven ang bubuhay sa pamilya namin. Dati naman ay may trabaho ako, Papadudot, pero mula nang ipanganak ko ang bunso namin ni Steven ay pinakiusapan niya akong huminto sa pagtatrabaho at asikasuhin na lamang sila ng mga anak ko. Ayoko talaga sanang gawin yon dahil gusto ko na may sarili pa rin akong pera. Pero dahil naging mapilit ang asawa ko sa pakiusap niya ay sumunod na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko po inaasahan na ang pagiging housewife ko pa pala ang magiging dahilan para maliitin ako ng mami ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lumala na nga po ang away namin mag-asawa sa paglipas pa ng mga araw. Halos araw-araw na kasing umuwi ng madaling araw sa bahay si Steven. Hanggang sa mahuli ko na naman siyang may ibang babae na kinakalokohan. Hapon yon nang maisipang kong puntahan si Steven malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Sinama ko pa ang dalawang anak ko para makapasyal na rin kami at maiwasan ang stress na ibinibigay ni mami sa akin sa bahay. Nabanggit ni Steven ang address noon ng kanilang opisina kaya nagstay kami ng mga bata sa malapit na kainan doon. Pero hindi ko inaasahan ng panganay ko pang anak na 11 years old ang makakakita kay Steven na may kaakbay na isang babae habang naglalakad. Hindi ko sila sinugod, Papadudot, at sobrang pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng gulo.
dahil na rin sa kasama ko ang mga anak ko ng oras na yon. Pero malakas kong sinigaw ang pangalan ng babaero kong asawa para makuha ang atensyon nila ng babae niya. At nang lumingon sila sa amin at makita ako ni Steven, kaagad na ako naglakad palayo at sumakay na kami ng tricycle ng anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko, Papa Dudut, at mabilis kong inimpake ang mga gamit namin habang si Mami ay paulit-ulit na nagtatanong noon kung bakit daw ba kami aalis. Sinabi ko na nahuli ko na naman si Steven na may ibang kinakalokohang babae. Sinabi pa ni Mami na baka kaibigan o kaopisina lang daw yon ni Steven. Sinabi niya rin na kung aalis daw ako ay iwan ko raw sa kanya mga bata. Siyempre hindi ako pumayag, Papa Dudut, at tumuloy na kaming umalis na mga anak ko at dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ko. Sinabi ko na naman sa'yo na huwag mo nang balikan ng lalaking yan dahil hindi na magbabago yan. Nangako naman po kasi si Steven na hindi na siya uli maglolo ko, Mama. Ilang beses na ba siyang nangako na magbabago na? Ilang beses na bang napako ang mga pangako niya sa'yo? Napakatarantado talaga ng asawa mong yan, Chari! Huwag lang talaga makapunta-punta yan dito sa bahay dahil babasagin ko ang buo niya! Papa, wag niyo naman po sanang gawin yan. Asawa ko pa rin po si Steven. Kaya papayag ka na lang na gawin niya ng paulit-ulit yung pambababae niya? Kaya ka palaging niloloko ng asawa mo dahil ginagawa mong tanga ang sarili mo, Chari. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ayoko lang po na masira ang pamilya namin. Ayokong lumaki ang mga anak ko na hiwalay ang mga magulang nila. Anak, hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng mama mo para gawin lang tanga ng asawa mo. Kaya dapat talaga sa kanya tinuturuan ng leksyon para matuto. Chari! Chari, ako to si Steven! Buksan mo itong pinto, mag-usap tayo please! O ayan na! Ayan na yung tarantado mong Chari, asawa! please, kausapin mo ako! Papa! Alam ko na nandiyan ka sa loob ng bahay! Tuturuan kong tarantadong lalaki na yun kung paano dapat nirerespeto ang asawa niya! Hayaan mo na lang ang papa mo sa gagawin niya, Chari. Papa, sandali lang po! Hoy, ikaw! Ano pa bang gusto mong sabihin sa anak ko? Papa, kailangan ko lang po makausap si Chari. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa kanya. Sorry lang palang sasabihin mo sa anak ko? Para sa ilang beses mo ng panloloko sa kanya? Pwes, eto ang sagot niya dyan sa paulit-ulit na pagsasorry at panloloko mo! Papa! Ikaw tarantado kang lalaki ka! Ilang taon naming inalagaan at minahal ang anak namin! Kaya wala kang karapatan na saktan at lakuhin siya ng paulit-ulit! Papa, tama na po, please! Chari, ano ba? Umalis ka nga dyan sa harapan ng babaero mong asawa! Chari! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan mo na dito! Kung bubugbugin niyo po si Steven, ako na lang po ang unahin niyo, Papa! Dahil sa tuwing sasaktan niyo siya, para niyo na rin po akong sinasaktan! Ano ba yung sinasabi mo, Chari? Kanina lang umiiyak ka, di ba? Nang dahil sa manloloko sa'yo ng asawa mo. Tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ang paulit-ulit kang gaguhin ng asawa mo? Para mo na rin sinabi sa amin ng mama mo na sana hindi ka na lang namin binuhay dahil... Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang bato ko at parang nahihilo ako. Ay nako, halika na nga muna doon sa loob ng bahay at baka mamaya tumaas na naman ang presyo ng dugo mo. Mama, tutulungan ko na po kayo sa pag-alalay kay Papa! Huwag na huwag mo akong hahawakan, Chari! At ito ang tatandaan mo. Subukan mo pa bumalik din sa tarantado mong asawa. Kahit kailan, hindi ka na makakatungtong pabalik sa bahay na to! Papa Dudut, sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa ay nakipagbalikan pa rin ako kay Steven. Wala mahal ko talaga siya at ayoko masira ang pamilya namin. Kaya nagpadala akong muli sa pagsuyo na ginawa niya sa akin at nang dahil doon, Papa Dudut, sobrang nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya nang gabi rin na yon ay umalis kami sa bahay ni Steven kasama ng mga anak ko. Pero doon na po kami umuwi sa sarili naming bahay, Papa Dudut.
Nang magkausap kami mag-asawa ay sinabi ko na ayoko nang tumira sa bahay ng mami niya. At kung gusto niyang magkaayos kaming pamilya, mag-uuwian na lamang siya sa trabaho at sa bahay namin araw-araw. Pumayag si Steven sa gusto kong mangyari. Naniwala na rin ako sa sinasabi niya na hihiwalayan niya ang babae niya na nagtatrabaho malapit sa building nila. Gusto pa sana niyang ipakiusap sa akin sa tawag ang babae para mas mapaniwala ako na wala na silang relasyon. Pero ako na ang umayaw dahil baka mamura ko lang ang haliparot na yon kapag nakausap ko siya. Mas maaga na ring umaalis sa bahay namin sa Steven at medyo late nang nakakauwi dahil mas matagal ang biyahe niya. Kagaya ng usapan namin ay nagtitext siya sa akin kada 2 oras kapag hindi kami magkasama. Sinasabi niya kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya. Madalas din ay sinasabihan ko siya na magpadala ng litrato sa akin para mapatunayan na wala siyang kasama na ibang babae papadudot. Alam ko na minsan ay sumusobra na talaga ang paghihigpit ko sa asawa ko pero hindi niyo naman po siguro ako masisisi. Lalo na at ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ako. At halos gabi-gabi ko talagang pinagdarasal noon na sana'y hindi ko na siya ulit mahuli pa. Sana'y hindi na ulit ako lokohin ng asawa ko, Papa Dudut. Ay, ang sakit talaga ng ulo ko. Eto na ang gamot para sa sakit ng ulo mo, mahal. Salamat. Tulog na ba mga bata? Oo, napagod yata sila sa pamimili namin kanina ng mga gamit para sa pasukan nila next week. Sigurado ako na excited na silang pumasok ulit sa school. Sinabi mo pa, lalo na yung panganay natin. Paulit-ulit na nagtatanong kung ilang tulog na lang daw ba bago ang pasukan. Siya kasi mas masipag mag-aral kaysa kay Bunso. Mahal, baka nga pala ma-extend pa ako ng 1 buwan sa opisina namin. 1 buwan pa? Akala ko ba 3 buwan lang ang usapan nyo ng boss mo? Sa akin na rin daw kasi papatrain ng mga bagong pasok na empleyado sa kanila. Para raw kapag bumalik na ako sa main branch, hindi na sila masyado mahihirapan pa. 1 buwan ka pa rin palang mahihirapan sa biyahe? Oo pero hayaan mo na. Malaki rin naman na idadagdag nilang allowance sa sweldo ko. Hay, ano pa nga ba? Pagkatapos naman nun magiging normal na uli ang oras ng uwi mo. Eto na rin pala ang damit mo na pamalit, mahal. Hubarin mo na yung polo mo. Sige mahal, sandali lang at tatanggalin ko lang itong mga butones ng polo ko. Teka, ano yung nasa may dibdib mo, Steven? Alin? Wala naman ah. Anong wala? Ayan o, namumula yung balat mo sa may dibdib. Patingin nga ako. Wala lang to mahal. Ano lang, rashes. Sabi ng patingin ako. Humarap ka sa akin at huwag mong isarado uli yung mga butones ng polo mo. Rashes nga lang kasi to. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako tanga, Steven! Alam kong hindi rashes yan! Chikinini ang nasa may dibdib mo! Ayan ka na naman, Chari. Ayan na naman yung pagiging paranoid mo. Bakit? Kailan ba naging mali ang hinala ko? Palagi namang tama, di ba? Palagi mo ako niloloko at palagi ka na lang may ibang babae! Kaya ipakita mo na yung dibdib mo sa akin at buksan mo yung mga butones ng polo mo! Ayan! Nasira ang polo ko dahil sa'yo! Sabi na eh! Sabi na tama ako! Chikinini talaga yan, Steven! Niloloko mo na naman ako! May ibang babae ka na naman! Napakagaling mo naman talagang magtago, no? Nagawa mo pa talagang mambabae kahit ang higpit-higpit ko na sa'yo!
Tapos ito ka ngayon! Nagloloko ka na naman! May ibang babae ka na naman! Tama si Papa eh! Hindi ka na talaga magbabago kahit kailan! Tarantado ka talagang manloloko ka! Sabi ng tama na! Bakit ba ang kulit mo? Chari! Sorry! Ang kapal na mukha mo para sampalin ako! Hindi ko naman sinasadya eh! Ang kulit mo kasi! Chari! Sorry talaga! Subukan mo bang hawakan ako, Steven? O tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka dahil sa pananakit mo sa akin! Tandaan mo to! Ito na talaga ang huling beses na magsasama tayo sa isang bahay! Dahil ayoko na! Ayoko nang magpakatanga ng paulit-ulit sa'yo! Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Steven. Pero para sa akin ay sapat na yon na dahilan para tuluyan ko nang isuko ang lahat sa aming dalawa. Actually, alam ko naman na dapat ay matagal ko nang isinuko ang relasyon naming dalawa dahil ako na lang ang nag-i-effort na maayos ang lahat. Sapat ng dahilan yung paulit-ulit na pananakit niya sa akin emotionally and mentally para sumuko ako. At ayoko nang hintayin na pati ako ay mawala na ng respeto para sa sarili ko. Kagaya ng paulit-ulit kong ginagawa sa tuwing mahuhuli ko ang mister ko na may ibang babae, Papa Dudut. Inimpake ko na ang mga importanteng gamit namin ng mga anak ko at hindi na nga ako masyadong nahirapan na gawin yon dahil alam ko na kung ano ang mga dapat dalhin at iwanan na gamit. Medyo malalim na rin ang gabi noon kaya tinawagan ko ang isang pinsang ko at nagpasundo ako sa bahay namin. Si Steven naman ay nakasunod sa bawat galaw ko sa loob ng bahay. Ilang beses niya akong pinakiusapan noon na itigil ang ginagawa kong pag-iimpake. Umiiyak siyang nagsusorry sa akin at nagmamakaawa na huwag kaming umalis na mga bata. Pero nang dumating na ang pinsang ko ay ginising ko na mga anak ko at umiiyak akong iniwanan si Steven at ang bahay namin. Umuwi ako kina Papa at Mama Papa Dudut kahit alam ko na may sama pa rin sila ng loob sa akin. Sa kanila pa rin ako bumalik dahil sigurado ako na hindi naman nila ako kayang tiisin. Pinatuloy kaagad kami ni Mama sa loob ng bahay nila pero si Papa ay hindi ako kinikibo noon. Pinagpahinga ko na noon ang mga bata sa kwarto at nasa kusina si Papa at nagkakape habang ako naman ay umiiyak na nagkikwento kay Mama kung ano ang nangyari. Nagparinig pa nga si Papa noon at sinabi niya na alam daw niya na kapag sumunod na si Steven sa bahay ay sasama na naman daw ulit ako dito pa uwi. May ilang masasakit na salita rin na binitawan si Papa pero lahat yon ay tinanggap ko, Papa Dudut. Dahil alam ko na nasaktan lang naman siya para sa akin kaya niya nasabi ang mga yon. Papa Dudut, kinabukasan nga ay pumunta si Steven sa bahay namin para suyuin ako. Si Mama ang humarap sa kanya at pinigilan ko ang sarili ko na lumabas ng bahay. Pero nang marinig ko na nagwawala na siya sa labas, sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa na tinatawag ang pangalan ko ay hindi na ako nakatiis pa. Lumabas ako ng bahay at naabutan ko na pilit siyang pinapaalis ni Papa. Pinigilan ko na si Papa sa ginagawa niyang pagtataboy kay Steven. Pero hindi na kagaya ng dati ang ginawa ko, hindi ko na muli pang nilapitan si Steven para yakapin at patawarin. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya ng bahay namin kung ayaw niyang mas lalo pa siyang masaktan ni Papa. Lumuhod po siya sa harapan ko, Papa Dudut, at niyakap ang mga binti ko habang umiiyak na humihingi ng tawad para raw sa mga naging kasalanan niya sa akin. Pero hindi na ako nagpadala pa ulit sa kanya. Hindi na ako nagpadala sa pagsuyong ginagawa niya sa akin, ako na mismo ang nagpaalis sa kanya sa bahay namin, Papa Dudut. Umiiyak na rin ako noon nang sabihin ko sa kanya na ayoko na siyang makita at makasama pa silang bilang asawa ko. Ilang beses pang gumawa ng paraan si Steven para suyuin ako na bumalik sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses ko rin pinigilan ang sarili ko na huwag ulit siyang patawarin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kaya kong mabuhay na hindi na siya kasama. Basta nasa tabi ko lamang ang mga anak ko at mga magulang ko.
Nagawa ko naman yon sa loob ng mahigit 2 taon na rin. Single parent na ako ngayon at huminto na rin si Steven sa pagsuyo sa akin. Nagpapadala na lang siya ng maliit na pera para sa mga anak namin. Ang balita ko nga rin ay may iba na siyang babae na kinakasama sa ngayon. Kung kaopisina man niya yon o hindi ay wala na po akong pakialam pa. Ang focus ko ngayon ay mapabuti ang buhay namin ng mga anak ko at nina mama at papa kahit na hindi na namin kasama ang lalaking sobra kong minahal noon. Ganon pala yon, Papa Dudut, mas magagawa mo mahalin ang sarili mo kapag itinigil mo ng gawing mundo ang taong mahal mo. Dahil ngayon, alam ko na kung paano mas pahalagahan ang sarili ko kesa sa ibang tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chari. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.